Ka-Express, muling nabubuhay ang pinakamalaking pangarap ni Kai Sotto, ang makarating sa NBA. Pero sa pagkakataong ito, hindi direktang Summer League o Exhibit 10 ang sentro ng usapan. Ang bagong focus ay posibleng pagpasok niya sa USNCAA Division 1 para sa 2026-27 season. Ayon sa bagong ulat na inilabas ngayon, maraming sources ang nagsasabing sinusubukan ng kampo ni Kai ang college basketball route, pero mahalagang linawin, wala pang official na paaralan, commitment, scholarship announcement o NCAA clearance. Ang pinakamalaking kailangang lampasan ay eligibility. Dahil naglaro na si Kai sa G League Ignite environment, Australia's NBL at Japan B-League, kailangan umanong makakuha ng professional participation at amateurism reinstatement waiver bago siya makapaglaro. At bakit exciting ito? Dahil kapag maklear, makakapasok si Kai sa isang sistema na malapit sa NBA ecosystem, US coaching, strength and conditioning, national television exposure, scouting, March Madness exposure, at regular na laban kontra athletic prospects. Sa halip na isang maikling tryout lang, maaari siyang magkaroon ng buong season para ipakita ang kanyang rim protection, rebounding, passing, finishing at improved mobility. Pero hindi pa ito tapos ni deal. Nitong June 23, inaprubahan ng NCAA Division 1 ang bagong age-based eligibility model para sa first-time enrollees sa 2026-27. Maaaring gamitin ang old rules o new model kung alin ang mas pabor. Pero dahil 24 na si Kai at matagal na ang professional, individual evaluation pa rin ang tunay na laban. Kaya ang tamang balita, buhay na buhay ang NBA dream, seryoso ang NCAA pathway, pero ang waiver at official commitment ang hinihintay ng buong Pilipinas. At kapag pinag-usapan natin ang Kai Sotto at NBA, parang ilang beses na rin tayong dinala ng kanyang kwento sa iba't ibang direksyon, mula high school stardom sa Ateneo, nagpunta sa US, pagpili sa G League Ignite, paglaro sa Adelaide 36ers sa Australia, pagdeklara ng 2022 NBA Draft, pagsali sa Orlando Summer League noong 2023, hanggang sa pagbuo ng kanyang professional career sa Japan. Hindi kailanman nawala ang pangunahing target, ang magkaroon ng tunay na pagkakataong makapasok sa NBA. Ngayon, may panibagong ruta na bumabalik sa mesa. Ayon sa report at multiple sources, ang nagsasabing muling tinitingnan ni Kai ang USNCAA. Tinawag ito muling malakas na pagsubok dahil nagbabago na ang NCAA eligibility structure. Ang sinasabing posibleng paraan para sa 2026-27 ay isang professional participation at amateurism reinstatement waiver. Pero mismong ulat din ang nagsasabing hindi malinaw kung kailan o kung maaprubahan ang request. Ibig sabihin, hindi pa pwedeng sabihin kumpirmado na siyang maglalaro. Wala pang pangalan ng Division 1 school, wala pang roster announcement, at wala pang public confirmation mula sa NCAA Eligibility Center. Mahalagang balikan na nitong March, hinilala na ng SBP ang posibleng NCAA route ni Kai. Sinabi ni SBP President Ricky Vargas na ang plano ni Kai ay nakatuan pa rin sa NBA at susuportahan nila ang landas na kanyang pipiliin. Sa panahong yon, dalawang direction ang binanggit. Subukan ang NBA Summer League o dumaan sa mas mahabang NCAA Division 1 development path. Sinabi rin ng report na wala pang finalized decision on. Dito magiging interesting ang kasalukuyang sitwasyon. Nitong June 23, inaprubahan ng NCAA Division 1 Cabinet ang age-based model na nagbibigay ng hanggang 5 taon ng eligibility basta ang atleta ay nag-enroll sa college, hindi lalampas sa academic year pagkatapos ng kanyang 90th birthday. Ang full implementation nito ay para sa mga first-time college enrollees sa fall 2027. Para naman sa mga unang mag-enroll sa 2026-27, maaaring gamitin ng school ang dating rules o bagong age-based model kung alin ang pinaka-beneficial sa athlete. Sa unang tingin, parang malaking pagbubukas ito ng pinto, pero para kay Kai, hindi ganon kasimple. Siya ay 24 years old at nakapaglaro na ng professional leagues na una nang inulat noong May na maaaring maapektuhan ang kanyang planong NCAA ng mga pinag-aralang paghihigpit ng international players na may professional experience. Ang kanyang history sa NBL at Japan B-League ay kailangang suriin pati ang kanyang dating association sa G League Ignite. Kaya ang tunay na laban ay hindi recruitment lang, administrative at eligibility battle muna bago basketball. Pero gayon pa man, may mga halimbawa na nagpapakitang hindi imposible ang unusual pathway. May dating G League at international professionals na nakapasok sa NCAA dahil sa evolving rules, case-specific decisions at mahalagang distinction kung nakapirma ba siya ng NBA contract.
Ang malinaw na matigas na posisyon ng NCAA ay para sa mga nakapirma na ng NBA contract. At sa kaso ni Kai, hindi siya na-draft noong 2022 at wala siyang NBA contract, kaya iba ang kanyang sitwasyon sa ibang former NBA player na gustong bumalik sa college. Well, hindi nito ginagarantiya ang clearance, pero nagbibigay ito ng argument kung bakit maaring pag-aralan ang kanyang waiver. Ito ang dahilan kung bakit malaking balita ang NCAA option. Hindi ito simpleng pag-atras mula sa professional basketball, maaari itong maging strategic reset, isang season na nakatutok sa role definition, physical development, academic enrollment, visibility at NBA evaluation. Sa halip na magantay lamang ng isang maikling NBA invitation, maaaring subukan ni Kai na gumawa ng mas mahaba at mas malinaw na body of work sa US. Bawat laro, bawat matchup at bawat improvement ay maaaring maging bahagi ng bagong audition para sa NBA. Kung makuha ni Kai ang eligibility at makahanap ng tamang division program, maraming posibleng benepisyo ang landas na ito. Una, magkaroon siya ng malinaw at paulit-ulit na exposure sa US basketball environment. Sa NBA Summer League, ilang laro at limitadong minutes lang minsan ang pagkakataon. Sa NCAA, posibleng magkaroon ng buong training camp, regular season, conference games at tournament pressure, mas maraming game film, mas maraming measurable progress, at mas mahabang panahon para makita ng mga scouts kung paano siya nag-adjust. Ikalawa, pwedeng maging mas malinaw ang kanyang role. Ang kailangan ni Kai para sa NBA ay hindi maging high-usage superstar. Mas mahalaga na mapatunayan niyang kaya niyang maging modern backup center, mag-protect ng rim, mag-set ng matitibay na screen, tumakbo sa transition, mag-rebound, gumawa ng mabilis na desisyon, magpasa mula high post at depensahan ang pick and roll nang hindi pa laging nahuhuli sa open space. Kung mapunta siya sa program na may mahusay na player development at guard play, pwedeng ma-highlight ang strength niya sa halip na piliting gawin ang lahat. Ikatlo, may malaking value ang NCAA platform sa visibility at marketability. Kapag makalaro si Kai sa nationally televised games o March Madness environment, muling lalaki ang kanyang atensyon. Maaari ring pumasok ang NIL opportunities kapag legal at eligible na siya, magbagamat hindi yon ang pangunahing dahilan ng kanyang NBA pursuit. Ang mas mahalaga ay ang direct visibility sa scouts, agents, coaches, analytics departments, at basketball decision makers sa US. Ang NCAA rules ay patuloy na nagbabago kasabay sa paglawak ng NIL at pagpasok ng athletes na may international professional experience. Pero may risk din kung hindi siya mabibigyan ng malaking role, kung mali ang sistema, o kung mahirapan siyang mag-adjust sa mabilis at physical na college game, maaaring hindi rin umangat ang kanyang stock. May epekto rin ito sa Gilas availability. Nauna nang sinabi sa March report na kung sasali si Kai sa NCAA pagkatapos ng Japan Giling season, posibleng hindi siya available sa national team mula November hanggang March. Kaya kailangang balansehin ang personal NBA dream at national team calendar.